Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Yan, ito po ay may kinalaman sa pagsusunog sa Shiba Inu token. Ayan, sabi rito ay first 97 million Shiba Inu burned on Shibarium. Yan, ito raw po yung kauna-unahan na malaking amount ng Shiba Inu ang nasunog dito kay Shibarium. Yan, 97 million na Shiba Inu tokens. Yan, but burns outside SHIB layer 1 won't affect SHIB supply. Ayan. Dapat po nating malaman na yung mga nasusunog daw po na Shiba Inu tokens sa labas ng layer 1 ng Shiba, ng SHIB network ay wala po itong epekto or hindi po naapektuhan ang supply ng Shiba Inu. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito ay Shiba Inu burns are starting to get complicated. As SheBurn, the community-driven burn tracker, confirmed that burns outside layer 1 will not affect SHIB supply amid the first burn on Shibarium. Ayan. Nagiging parang komplikado na po ang pagsusunog ng Shiba Inu token. Ayan, yan po. Ayon po yan kay SheBurn. Ayan, dahil kinumpirma po nila na yung pagsusunog o yung mga nasusunog na Shiba Inu token sa labas ng layer 1 network ng Shiba Inu ay wala po itong impact or epekto sa supply ng Shiba Inu. Ayan, ShibCoop, a community-based metaverse real estate project, celebrated a milestone on Shibarium by conducting the Layer 2 network's first SheBurn, totaling 97 million tokens. Taking to X, the team behind the project asked when SheBurn could start tracking burns such as this. Ayan na nga. Ito yung kauna-unahan na nasunog. Yan, na Shiba Inu tokens dito kay Shibarium. Umaabot po siya ng 97 million tokens. Ayan, at sabi po rito ng SheBurn, ayan, yan, the team behind the project, ayan, Talking to X, ayan, ay sila po ay humihiling na si SheBurn ay sana ay gumawa sila ng paraan ng kanilang tracker, yan, para masunog yung mga nasusunog naman dito kay Shibarium. Ayan, kasi wala pa yatang tracker yung mga nasusunog dito kay Shibarium. Data from Shibarium Scan. Shibarium's dedicated blockchain explorer validates the transaction with 97 million Shiba Inu tokens now resting in the Burn wallet. Ayan. Gamit po ang Shibarium, yan, blockchain explorer, ay ito po yung nagva-validate or nagko-confirm na yung 97 million na Shiba Inu tokens na ito ay ayan, nakalagay na sa isang dead wallet. Yan, Burn wallet. However, SheBurn responded to ShibCoop's query, emphasizing the unique nature of this burn. They clarified that they won't not be tracking these particular transactions. Ayan. Yan po ngayon yung kasalukuyan na yon pagdating sa tracking ng pagsusunog na nagaganap ngayon kay Shibarium ay ano nga, wala pang tracker ngayon si SheBurn. Pero sa tingin ko ay makakagawa sila ng paraan yan para matrack ito. Yan, siguro under development pa yung kanilang tracker na ito. Ayan. We won't be tracking those transactions since they won't directly burn SHIB on Ethereum. Yan yung nasusunog lang na natatrack ngayon ni SheBurn ay yung gamit ang layer 1, yung layer 1 network kung saan ay ang Ethereum. Yan, yung layer 2, ayan, the burn address on layer 2 will function for tokens generated on layer 2 on a layer 2 layer, but to burn SHIB on layer 1, it must be done on the Ethereum network since this is where the original contract. Ayan. Kaya ayan, siguro ay mag-iisip po sila ng paraan para matrack yung layer 2, yung nasusunog sa layer 2. Ayan, yung natatrack po kasi ni SheBurn ay sa layer 1.
This is due to the difference between layer 1 and layer 2 networks. In this case, Ethereum is the layer 1 network while Shibarium is the layer 2 blockchain built atop Ethereum. Ayan. Yung Ethereum ay ito po nga, ito yung layer 1 network. Si Shibarium ay yung layer 2. Kaya ito po yung kasalukuyan na natitrace lamang or natatrack ng Shibburn. Yan, wala pa silang nade-develop na tracker para kay Shibarium na layer 2 network. And the burn addresses on layer 2 network serve tokens generated within the network. As a result, Shibburn explained that for SHIB tokens to be incinerated on layer 1, the process must take place on the Ethereum network. Ayan. The Ethereum network is the birthplace of the original contract for Shiba Inu. According to the Shibburn team, this distinction between layer 1s and layer 2s are also explains why they do not monitor burns involving peg SHIB tokens on the Binance Smart chain. Shibburn explicitly emphasized we can say those tokens were actually removed or burnt from the total supply in layer 1. Ayan. Hindi po masasabi or hindi po talaga madidetect ni Shibburn yung mga nasusunog sa Shiba Inu tokens sa layer 2. Layer 2 burns do not affect Shiba Inu supply. Ayan, yung mga nasusunog daw sa layer 2 burns ay hindi raw po ito nakakaapekto sa supply ni Shiba Inu. A curious community member sought further clarification, asking Shibburn to affirm legitimacy of the burn. In response, Shibburn emphasized that if the transaction fails to burn SHIB on layer 1 Ethereum, it has no bearing on the actual supply of Shiba Inu token. If it doesn't burn SHIB on layer 1, it won't affect the actual supply. It should be done the same way Shibarium team intends to burn SHIB on layer 1, the team disclosed in a post. Ayan, kailangan daw po talagang yung pagsusunog ay gawin sa layer 1. Ayan, Shibburn emphasized that for Shibarium burns to be effective, they must adhere to the Shibarium development team's method. Notably, the team has stated that once the network accumulates up to $25,000 worth of bone and fees, the bone will be converted to SHIB and burned on Ethereum. Ayan, kaya ganyan po pala ang mangyayari. Kaya kailangan po munang mag-accumulate ng $25 na worth ng bone ang Shibarium. Ayan. Pagkatapos po na makapag-accumulate ito ng $25,000 worth na bone dito kay Shibarium, ay ang gagawin niya ay i-convert niya ito sa Shiba Inu token. Ayan. At ito po ay ilalagay niya sa layer 1, yung kay Ethereum network, bago niya ito susunugin. Kaya ayan. Yan po ang mangyayari rito. A possible explanation for this situation is that when a user bridges tokens from layer 1 to layer 2, the layer 1 tokens reside within a contract while layer 2 network means the corresponding layer 2 tokens. However, if the user then transfer these layer 2 tokens to a burn wallet, the matching layer 1 tokens remain confined within a bridge contract wallet, and the circulating supply of the layer 1 token is unaffected. What makes its way to the burn wallet is the batch of layer 2 tokens. Ayan, yan po yung explanation. Parang sa madaling salita ay walang epekto yung kung pag nagsusunog ka sa layer 2 na nagsusunog ka ng tokens sa layer 2. Ayan, yung layer 1 na tokens nito ay hindi unaffected po siya. Kaya yan po yung explanation dito. Ayan ang sabi ng pagpapaliwanag ng Shibburn pagdating sa pagsusunog. Kaya sa tingin ko ay mukhang hindi po nila gagawin. Hindi po sila gagawa ng tracker sa pagsusunog, yung mga nasusunog sa layer 2. Ayan, kasi layer 1 lang po talaga yung mahalaga. Kaya yan po ang paliwanag ng Shibburn. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.